first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malaya at wala na sa kustodiya ng Czech Republic si dating Congressman Zaldico ayon mismo sa Justice Acting Secretary na nagpunta doon. Palaisipan na naman kung nasaan mismo si Ko dahil ayon sa kalihim, hindi sinabi ng Czech authorities kung saan ito nagtungo at kung kailan ito nakalaya. Gayunpaman, tiniyak ng DOJ na nasa Schengen area pa si Ko. At mula pa rin sa Prague, Czech Republic, nakatutok live si Maris Umali. Maris! Mel, Vicky, Emil, nahuli na pero nakalaya pa. Ganyan ang pag-amin ngayon ng high-level coordinating team na ipinadala ng Administrasyong Marcos dito sa Prague, Czech Republic para sana ayusin ang pagpapabalik sa puganteng dating kongresista na si Zaldico sa Pilipinas. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. Ibinalita yan ni Acting Justice Secretary Frederick Vida matapos ang halos isang oras niyang pakikipagpulong sa Czech Minister of Justice, Deputy Minister of the Interior at Deputy Minister of Foreign Affairs, Lunes ng hapon dito sa Prague. Pero kung kailan nakalaya si Ko, hindi na raw binanggit sa kanila ng Czech counterparts. What is his status right now? Is he free? The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. He is not within the Czech Republic. So he is free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes. Nang lumapag-an nila sina Vida rito nitong Biyernes, ay nasa kustodiya pa ng Czech authorities si Ko ayon sa kanilang intelligence sources noon. Hindi anya sinabi ng Czech authorities kung saan nag-exit si Ko. Pero 4 na katabing bansa ang pwede niyang puntahan by land, ang Poland, Slovakia, Austria at Germany. During this trip, definitely he was traveling by land. We are also aware, we got information as to the registry of the vehicle. Ang tinitiyak ngayon ng Justice Secretary ay nananatili si Ko sa tinatawag na Schengen area base sa anyay intelligence sources. Pero hindi niya masabi kung saan sa 29 na bansang kasama sa Schengen area. That information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. That is the workable intel that we have. Why can't we confirm where exactly in the Schengen area is Zaldico? Because that information was not relayed to us. The Philippine government is not without resources. Diba? That's why we get all this particular information. Ang ipinakitang passport ni Ko nang maharang sa German border ay ang kanyang expired ng passport na naglalaman umano ng valid pang Schengen visa. The one which he was carrying, the information that we got, it's the one that expired September 11, 2022. Okay. That was the one he was in possession with when he was accosted by the authorities. Mm-hmm. The 2 other passports, one is the official passport, I believe when he was congressman, and the other passport is the one cancelled by the Philippine courts. May leads naman daw sila pero hindi lang nila maaaring ibunyag dahil active operation ito. Pinag-usapan ba natin ngayon? Sinabi ko sa inyo na nasa Quiapo. Di alis na siya sa Quiapo. Ayon kay Vida, alam na ni Pangulong Bongbong Marcos na nakalaya si Ko. Malinaw anyang hindi nagkamali si Pangulong Marcos sa anunsyong nahuli ito. Hindi yung premature. Because when our president made that announcement, that was the facts available na narito siya sa Czech Republic. Giit ni Vida, hindi nagkulang ang ating law enforcers. Pero iba raw sana ang naging resulta kung may hawak na tayong red notice mula sa Interpol bago siya naharang di umano sa German border. Kung may red notice, that serves as arrest warrant. So the obligation now of the 196 member countries of Interpol is to detain the person. Nobyembre pa nagsimula ang aplikasyon para sa isang red notice kay Ko, pero may mga dokumentong dalang team dito sa Prague na kalalaki pa lang sa aplikasyon. We have already said it to the Secretariat at France, Lian France, and we expect with that those
amount, voluminous talaga ng documents which they need, we expect na they can eventually grant us. We are awaiting Interpol's evaluation. Once issued, the red notice would enable any member country to detain and return him through extradition or deportation. Naharap si Ko sa mga kaso kaugnay ng bilyong-bilyong pisong anomalya sa mga flood control projects, bagay na kanyang itinatanggi. Ayon kay Vida, kampante siyang maibabalik pa rin ng Pilipinas si Ko para mapanagot sa kaso. Pero kung kailan, hindi raw niya masabi. Mataas ang kumpiyansa, 99%. Because he leaves something to chance. Hindi naman binibilang yung nadadapa ka eh. Ang mahalaga yung pagbangon at may natutunan tayo. Pero hindi ko tinuturing to na delay lang tayo. Vicky, ayon kay Secretary Vida, ngayong April 30 siya nakatakdang dumating sa Maynila. Muli mang natakasan, pangako ni Secretary Vida, mapapaharap pa rin daw nila sa batas si Ko. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Prague, Czech Republic. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. At isang paglilinaw ng Department of Foreign Affairs sa mga hawak na pasaporte ni dating Congressman Zaldi Co. Sabi po ng DFA, ang 2 passport ni Co ay kinansela nila batay sa isang court order noong December 2025, isang regular passport at isang diplomatic passport. Agad daw nila itong nireport sa Interpol. Ang passport namang ginamit umano ni Ko pagtawid sa border ng Germany patungong Czech Republic ay nag-expire na noon pang September 2022. Hindi na ito kailangan pang kanselahin dahil hindi na ito maaring gamitin sa international travel. At sinasabi niyang hindi na raw... Kung ang huling kumpirmadong lokasyon ni dating Congressman Zaldi Co ay ang Czech Republic, nasaan kaya siya ngayon? Ang sagot, posibleng kahit saan man sa malaking sakop ng Schengen area. What we can confirm is that he is within the Schengen area. Kung by land ang biyahe niya, may 4 na katabing bansa ang Czech Republic. Pero dati na siyang hinarang papasok sa Germany kaya maaring hindi na siya doon dumaan ulit. Kaya posibleng sa Poland, Slovakia at Austria. Ibang usapan pa kung nakasakay si Ko ng eroplano at posibleng makaabot saan man sa 29 na bansang sakop ng Schengen area. May kasunduan kasi ang mga bansa dyan na kapag ang isang tao ay may Schengen visa, pwede na itong magpalipat-lipat sa mga bansa sa Schengen area nang hindi masyado nasisita. Kaya sabi ng international law expert na si Professor Michael Tew, mukhang mahihirapan ang gobyerno na hanapin ngayon si Ko. Kasi wala talagang checkpoint yung mga borders na yan. Wala talagang immigration. Para lang siyang expressway, para lang siyang mga daan. Meron lang mga signs sa gilid ng daan na nagsasabi you are now entering this country or you are now leaving this country. This is the border. Pero walang nag-check. Kasi nga ang presumption is kapag nasa loob ka, nakapasok ka, ibig sabihin ay napayagan ka. Kadalasan lang daw kasing chinecheck ang visa at pasaporte ng isang banyaga roon kapag sasakay sa public transportation gaya ng eroplano at tren para ibangga sa hawak na ticket o kaya kung matitsyempohan ng random check. Makakaikot din siya kasi yung Schengen visa naman niya ay nasa passport din na naka-sticker, 'di ba? So kung hindi chinecheck yung passport, hindi din chinecheck yung Schengen visa, pwede na nga lang kung kailangan ng ID. Kaya din siguro hindi natin naririnig na nagbo-book siya ng mga flights. Also, mga trains. Sa ngayon, kanselado na ang pasaporte ni Ko. Pero kung sakaling may pagkakataong hanapan siya roon ng pasaporte at wala siyang maipakita, hindi naman daw ito agad-agad aarestuhin at i-deport pabalik ng Pilipinas, sabi ni Professor Chu. Kailangan din ng rason ng mga otoridad na i-arrest siya kasi kung wala naman siyang nilabag na batas sa loob ng bansa na iyon, at syempre, ang presumption nila ay meron siyang valid na visa nung pumasok siya. Wala din silang reason to arrest him. Pwede na nga lang kung meron silang na-alert na sila kasi for example, merong red notice from the Interpol or merong other advice from
their government to the law enforcement na itong taong ito ay fugitive in another country at nire-request ang kanyang surrender. Ayon sa Interpol o International Criminal Police Organization, ang isang red notice ay isang request sa mga alagad ng batas sa buong mundo para hanapin at arestuhin ang isang taong wanted sa kanyang bansa o ng isang international court. Hindi daw ito isang international arrest warrant. Sinusunod pa rin daw ang batas ng bawat bansa sa pagpapasya kung aarestuhin ang isang tao o hindi. Nobyembre pa nag-apply ng red notice sa Interpol ang Pilipinas para kay Ko, pero 5 buwan na ang nakalipas, wala pa ring lumalabas. So may malaking kakulangan tayo dahil hindi natin naisumite ang lahat-lahat para makuha yung red notice na kinakailangan natin. Do we admit at the very least that there was also some fault on our end? Hindi ho, kasi may proseso ang Interpol kung kailan at paano nila ini-issue ang red notice. Yung sinasabing kulang na yon, pinag-aralan natin nga kung ano yung sa mga successful na folder tayo, inulit natin. Wala naman nagsabing kulang. Kung kukumpletuhin, tama ka doon. Pero pag tinignan natin, di ba? Ito yung mga nasa ibang folder na successful. So inulit natin, pinatibay natin, nag-coordinate tayo, nagkuha tayo ng mga official documents from the COA, from the Ombudsman, even from the Sandigan Bayan. Sabi ni Professor Chu, hindi naman kakaiba na inaabot ng buwan ang Interpol bago desisyonan ang red notice request dahil nire-review pa raw ito ng maigi ng mga eksperto ng Interpol, lalo na kung ang request ay political. Kasi meron sa Constitution ng Interpol na hindi pwedeng manghimasok ang Interpol sa political na mga issues ng isang bansa, no? So I think makikita natin before nag-i-issue ng red notice yung Interpol kapag klarong-klaro yung halimbawa yung krimen ay murder or physical assault, yung mga ganun. Whereas here, although it is a crime, no, corruption, and the review might also look at whether this is a political matter that the Interpol should not intervene. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sa halip na dagdag kita, perwisyo ang nakuha ng call center agent mula po sa kanyang katrabaho na wanted pala sa mga kaso ng estafa na may kaugnayan sa carnapping. Ang nabistong modus ng suspect na mga call center agent daw ang punteriya. Alamin sa aking eksklusibong pagtutok. Magkasama sa trabaho ang call center agent na tatawagin naming si Ivy at ang suspect na inalyasan ng mga pulis na si Kath. Ayon kay Ivy, pinakisamakan daw siyang mabuti ni alias Kath at makaraan ng ilang buwan, inalok siya nito ng extra income. Sasabihin po nila na yung pangalan ko po is gagamitin para makapag-release po sila ng sasakyan. Magbibigay po sila na, yung na-receive ko po kasi before 10,000 po eh. Nagdalawang isip daw noong una si Ivy pero kinagat pa rin niya ang offer. May agam-agam ako kasi what if, saan mapupunta yung sasakyan? Sino yung bibili? Sino yung sasalo? So dahil nga po, ka-work ko po siya before, nagtiwala po ako. Yun po yung malaking pagkakamali ko. Nagbigay siya ng kopya ng kanyang lisensya, pasaporte at iba pang dokumento pero makaraan ng 2 buwan. Nagulat na lang ako, may nagpunta na po sa bahay, collector. Almost 2 months na din palang hindi nahuhulugan yung sasakyan. Ang stress daw ni Ivy ngayon, sagad sa buto. Una po, nawalan po ako ng trabaho. Na ako nakakapasok sa work dahil hinahanap ko po yung sasakyan. Pangalawa po, financially, kumuha po ako ng private na abogado, sir. Gumastos po ako. Ilang collector po yung pumupunta sa bahay. Minsan bahay na yung sinisingil nila, kinakausap nila. And nakakahiya po. Hindi na po ako halos umuwi sa sarili kong bahay. Ang suspect na si alias Kath, nadakip ng PNP Highway Patrol Group sa Santa Rosa, Laguna sa bisa ng warrant of arrest. Ayon sa pulisya, ang suspect wanted sa mga kaso ng estafa na may kaugnayan sa technical carnapping at ang kanyang target, mga call center agent. Bukod daw sa modus na kung tawagi labas kasa na siyang ginamit ng suspect kay alias Ivy para makapaglabas ng sasakyan, sangkot din daw ito sa assume balance na kung saan. May mga kabayan tayong hirap na
na bayaran ang kanilang buwanang hulog sa kanilang mga inutang na sasakyan, yun yung kanilang mga target. At sa oras na magtiwala na ang biktima at i-turn over na sa kanyang sasakyan, tatangayin na ito ng suspect. No comment siya sa ngayon sa kasong ito, pati na sa iba pang kalintulad na kaso na aabot na raw sa milyon-milyong pisong estafa case. Marami tayo pang hinahanap pa na kasama. Naniniwala din ang ating PNP-HP sa ngayon na hindi ito magagawa ng isang tao lamang. Ang isa pa sa hinahanap ng HPG at pinapakiusapang sumuko na, ang babae na ito na nasa larawan na umano'y pinagpapasakan ng kotse ni alias Kat. Ibalik nila yung sasakyan. Sana po pa-realize niya na mali po talaga yung ginawa niya. Paalala ng pulisya, lalo sa mga gusto ng isuko ang inuhulugang sasakyan. Dapat bago po natin ipasalo or ipa-assume ang ating pong mga sasakyan, dapat po yan doon sa taong kilala natin, secure natin yung kanyang identification, alam natin kung saan siya nakatira. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Posibleng makaranas ng rotational brownout sa ilang lugar dahil sa mababang supply ng diesel ng ilang power producer. Partikular na tinukoy ng National Power Corporation President na si Jericho Nograles sa panayam ng Super Radio DZBB ang mga lugar na sinusuplayan ng kanilang Small Power Utilities Group. Ito yung mga isolated o malayo sa mga pangunahing source ng kuryente tulad ng mga isla na karaniwang sinusuplayan ng mga diesel power plant. Naghihingalo na ang ilan dahil hindi na nila kayang magbayad ng diesel. At dahil napipilitang maghati-hati sa supply, ay kailangang magpatupad ng rotational brownout. Gayunman, walang problema sa ibang lugar na sinusuplayan ng NAPOCOR. Magdadalawampung araw nang nasusunog ang landfill sa Navotas, pero halos kalahating porsyento pa lang nito ang naaapula ayon sa DPWH. Maging ang Japan, tumulong na sa pag-apula pero hindi pa matiyak hanggang kailan matatapos ang operasyon. Nakatutok si James Agustin. Mas marami ng heavy equipment na sabay-sabay na nagtatabo ng lupa sa mga bahagi ng dating Navotas Sanitary Landfill na nasusunog pa rin. 18 araw nang inaapula ang sunog na nakaapekto sa 70% ng 44-hectare landfill. Tumulong na rin ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Nagbigay sila ng technical support at nagpadala ng disaster response team sa bansa. Kaninang umaga muling ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dating landfill, kasama sina DNR Acting Secretary Mitch Cuna, Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya at Navotas LGU. Sabi ni Dizon halos 50% na ang napula, pero hindi pa masabi kung kailan matatapos ang operasyon. Napakalaking progress niyan, pero kagaya naman ng nakita nga ninyo, hindi ito madali at hindi pwedeng basta-basta lang natin na papaakitin yung mga equipment dyan dahil delikado. No? So, nagpapasalamat ulit tayo sa gobyerno ng Japan kasi nabibigyan nila tayo ng technical assistance kasi wala talaga tayong experience dito. Malaking tulong ang access road, kaya napabilis ang pagdadagdag ng mga heavy equipment na ginagamit sa operasyon. Hamon lang kung minsan ang direksyon ng hangin at lagay ng panahon. Isa lamang po ito doon sa 3 areas na sentro ngayon ng operasyon ng mga otoridad dito sa Navotas Landfill. Biyernes lamang po ito napasok ng mga heavy equipment at ngayong umaga ay makapal pa rin yung usok na nanggagaling dito sa landfill at nakakasulasok ang amoy. Ito pong lugar po na to, base doon sa heat map po natin, ito po yung pinakamainit. So dahil nasuppress na po natin to, kaya mababawasan po yung usok. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Japanese Ambassador Kazuya sa kanilang disaster response team na handa raw tumulong sa mga ganitong sitwasyon. When the partner is in a difficult situation, I think it is necessary for another partner to be supporting each other, and that is the spirit that we work together between the Philippines and Japan. Ang DNR pinag-iingat pa rin ang mga residente sa Ubando, Bulacan at Valenzuela dahil sa naitalang kalidad ng hangin. Ang advice po namin sa mga sensitive groups katulad ng mga may edad po at saka mga bata, either stay inside, muna indoors muna tayo o kung hindi, tuloy-tuloy po ang pagsuot ng mask. James Agustin, nakatutok, 24 oras. Sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 61 pesos and 30 centavos kada dolyar. Unang pagkakataong bumulusok sa 61 peso level ang exchange rate.
Pag-asinta sa mga drone ang isa sa mga sinasanay ng Pilipinas at Amerika sa balikatan exercises ngayong taon. Sa gitna yan ng lumalakas na banta na drone warfare. At mula sa Zambales, nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, habang hindi pa rin humuhupa yung tensyon sa West Philippine Sea, ay nagsagawa ng live fire exercise ang Pilipinas at Amerika dito sa San Antonio, Zambales. Ilang short-range missile ang pinaputok ng US Armed Forces. Nagpakawala ng mga Stinger missile ang US Army Avenger Air Defense System sa San Antonio, Zambales. Lugar na direktang nakaharap sa West Philippine Sea. Sa pulang isang training drone. Isa pang Banshee drone ang pinalipad sa taas ng 9,000 feet bago pinabagsak ng missile ng Marine Air Defense Integrated System o MADIS. Gumamit din ng mga machine gun pero hindi naging ganun kadali ang pag-asinta sa mas maliliit na drone. Napabagsak din naman ang mga ito kalaunan. Pero meron ding mga konting aberya. Ang jail ay bahagi ng Balikatan 2026. It is important for us to, in order for us to enhance our interoperability with regards in fighting or defending our airspace. Bagaman isinagawa sa gitna ng agresibong pag-angkin ng China sa West Philippine Sea, giit ang sandatahang lakas. The Balikatan is not intended to provoke or to intend to address to any particular country. Karapatan ng lahat ng bansa na maging handa sa lahat ng bagay, lalo na sa mga threat ng ating national security. Target ng 4 na araw na live fire exercise ang mahasa ang kakayahan ng mga tropa ng Pilipinas at Amerika sa larangan ng air defense, lalo na sa gitna ng lumalakas na banta ng drone warfare. Kaya naman drone attacks ang pangunahing senaryo ng military drills na nagsimula noong April 26. These are modern threats, these are different strategies that we have to consider, and basically on this part, kaya makikita natin dyan yung mga drone operations and how to counter them. Sa counter-landing live fire exercise naman sa Palawan kahapon, kunwaring may lumusob na mga kalaban mula sa dagat. Kaya nagsama-sama ang mga puwersa ng Pilipinas, Amerika, Australia at New Zealand. Nagpalipad din ng mga FA-50 fighter jet ang Pilipinas sa naturang pagsasanay. High mobility artillery rocket system naman ang ginamit ng Amerika. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, hindi naman nakaapekto sa balikatan exercises ang krisis sa Middle East. Operations must continue, training exercises must continue. Hanggang bukas na lang, Vicky, ang air defense drills dito sa San Antonio, Zambales. Pero may mga iba pang aktibidad ang nakalinya sa ibang parte ng Pilipinas kaugnay ng Balikatan 2026 na tatagal hanggang May 8. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Posible bang palagpasin na lang ang 5 buwang pag-a-absent ni Senador Bato de la Rosa ng may sahod? Kinukonsidera yan ng Senate Ethics Committee dahil nagparamdam si De La Rosa na posibleng hindi muna tumanggap ng mga susunod na sweldo at allowance habang absent. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mahigit 5.5 buwan ng absent sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Pero ayon kay Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito, nagparamdam na raw sa komite ang kampo ng senador. We don't know how to get in touch with him, no? Kaya lang, meron namang parating na pinag-uusapan na nila ng kanyang kampo. Hopefully, magkaroon na ng positive development by next week. Ang tinutukoy ni Ejercito, ang kanyang suwestyon kay De La Rosa na huwag na munang tumanggap ng sahod at allowances habang hindi siya pumapasok sa Senado. Kapalit nito, posibleng madismiss daw ang ethics complaint laban sa kanya dahil nakabase ang reklamo sa tinatanggap niyang sahod kahit hindi siya pumapasok sa Senado.
Wala kasing no work no pay rule sa senador at ani Ehersito, mainam kung voluntaryo itong gawin ni De La Rosa dahil matagal at matrabaho kung aamyendahan pa ang Senate rules. Tedious yung process. So, para na lang rin, mawala yung pressure sa Senate, mawala yung pressure sa bawang Senator De La Rosa. Siguro, yung request natin, ito voluntary. Forgo yung kanyang or waive niya yung salaries and allowances. That's also seconded, sinang-ayunan din naman ni Senate President Soto yun. Hindi na nagpakita si De La Rosa mula nang umugong ang usap-usapan noong Nobyembre na may ilalabas umanong arrest warrant ang International Criminal Court para sa kanya. Isa si De La Rosa sa pinangalanan ng mga ICC prosecutors bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs. Sabi ni Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano, gusto raw pumasok ni De La Rosa sa Senado pero may banta umano ngayon sa kanya. I talked to someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arestuin siya dito sa Pilipinas. Pero yung sasabihin pwede siyang kunin tapos ipadala na lang sa ibang bansa ay maninindigan siya. Sa pulong kanina ng Ethics Committee, nakitang sufficient in form and substance ang isang reklamo kaya gugulong na ito. Pero hindi pa pinapangalanan kung sinong senador ang sangkot dito. Yung docket number 1 was found to be in form and substance. So, we will now furnish the copy to the respondent so that he or she can respond. By Monday. Kapag may resolusyon na sa unang kaso, sa katatalakayin ng komite ang mga susunod na kaso. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Ibang Charlie Fleming raw ang mapapanood ninyo sa upcoming GMA Prime series na The Master Cutter. Malasiga ang looks at may pagkarebelde ang role ni Charlie at malayong-malayo sa kanyang personality in real life. Makichika kay Nelson Canlas. Trading her high heels and pretty dresses for just shirts and shorts, si Charlie Fleming para sa kanyang karakter sa The Master Cutter. Gaganap si Charlie bilang isang batang baklaran, rebelde at malasiga sa inaabangang primetime series. Bagay na malayo raw sa kanyang totoong personality at sa mga nagawa niyang roles. I'm just happy to play this character because it's something new for me. I'm thankful that I'm not stuck in one character. I get to explore. Inilabas na kagabi ang full trailer video ng primetime series. Meron akong kakilala, magaling maghanap mga nawawalang tao. Ang tawag sa kanya ay si Master Cutter. Iba't ibang mukha ng karakter ng bidang si Dingdong Dantes ang nakita sa serye. May mukhang goon, payaso, investigador, pare, at marami pang iba. Siguraduhin mo wala makakilala sa'yo. Bagay na sumubok sa kakayanan ni Dingdong sa pag-arte. Ipinakita na rin ang mga maaksyong eksena na dapat nating abangan. Anak ng sinulid. At hindi lang fans ang nag-aabang sa GMA Prime series. Maging ang may bahay ni Dingdong na si Marian Rivera, napareact na rin sa trailer video. Sa kanyang post, napakongratulate si Marian sa galing na ipinakita ng kanyang mister. Inaabangan na raw niya ang serye at mukhang ito raw ang magiging isa sa kanyang mga paborito. Mapapanood ang The Master Cutter sa May 11. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Bistado sa NAIA ang syabong isinilid sa halos 200 imported na bumbilya. Ang halaga mga kapuso, mahigit 200 milyong piso. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Idineklara ang mga LED light galing Mexico. Pero nung buksan ang kahong-kahong kargamento at silipin ang laman nitong mga bumbilya, may mga shabu pala. Sa pamamagitan ng ating mga x-ray machines, hindi talaga makakalusot. Ito ay shabu na nanggaling sa bansang Mexico. 180 bumbilya ang nakitaan ng shabu. Ang halaga ng nasabat na droga, halos 250 milyong piso. April 14 daw dumating sa bansa ang nasabing kargamento galing Mexico na itinuturing ng BOC na high-risk source. Sa Valenzuela City ang destinasyon nito base sa nakasulat na address sa consignee. So subject to further investigation with the intent of eventually magpa-file pa rin po tayo ng kaso once we really find out kung sino po yung tumbok na itong delivery nito dapat.
Ayon sa Customs, ito na ang pinakamalaking huli nila sa NAIA. Tuloy naman ang investigasyon para matukoy ang mga sangkot dito. Ito rin ang unang pagtatangka na ganito yung sistema ng pagtatago ng shabu o illegal drugs sa loob ng ilaw. Mula nitong Enero naman, umabot na sa 3.2 billion pesos ang halaga ng mga nasakoting illegal na droga sa mahigit 220 anti-drug operations ng Customs. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Halos 2 linggo matapos i-anunsyong nahuli na sa Czech Republic, sinabi naman ngayon ng palasyo na nasa France si dating Congressman Zaldico para humiling ng political asylum. Nakatutok si Ivan Mayrina. The DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Yan ang anunsyo ngayong hapon na Malacanang matapos kumpirmahin ng Justice Department na wala na sa Czech Republic ang puganting dating kongresista na si Zaldico. Ang asylum may proteksyon ay ginagawa ng isang bansa sa isang dayuhan na nakararanas ng persekusyon dahil sa lahi, relihiyon o political opinion. Political persecution daw ang ginamit na basehan ni Ko sa kanyang asylum petition ayon sa Malacanang. Bagay na agad nilang pinabulaanan. Alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Habang may asylum petition, malaya si Ko na gumalaw hindi lang sa bansang France, kundi mag-isa ibang mga bansa sa Schengen area sa Europa. Ipinatawag ng Pangulo ang mga ambassador ng France sa Czech Republic para pag-usapan ang kaso ni Zaldico. Magaganap ang pulong sa Malacanang bukas ng hapon. Para mapag-usapan kung anong pagkukulang, kung anong dapat na ginawa at ano yung dapat na maaari pang gawin para maibalik si Zaldico dito sa ating bansa. Ang Pangulo dismayado raw sa naging takbo ng mga pangyayari sa paghahabol kay Zaldico. Sinabi niya na disappointed siya dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. Ayon sa Pangulo ay wala siya nakikitang dapat sisihin dahil lahat po ng opisyal na na-involved dito para po alamin kung ano ang nangyari at anong kondisyon at that time ni Zaldico ay nagtrabaho po na maayos. Pero si Senador Ping Lacson, sinabing wala raw ibang maaaring sisihin kundi ang gobyerno sa nasayang na oportunidad. Nalagay daw sa nakakahiyang sitwasyon ng gobyerno dahil hindi ito agad umaksyon nang malamang hawak ng Czech authorities si Zaldico. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, dapat magpaliwanag ang pamahalaan sa tinawag niyang isang malaking kapalpakan. Si Senador Amy Marcos naman halakhak ang nagreaksyon sa balitang nalusutan ni Ko ang gobyerno. Pero si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla inaming nagkamali sa pahayag na mapapauwi si Ko sa loob ng 3 linggo. Nagkamali raw siyang isipin na pareho magiging proseso ng pagpaparepatriate ng Pilipinas at ng Czech Republic. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. 3 Tsino ang naaresto sa isang maliit na scam hub umano sa Pampanga. Ayon sa mga otoridad, dating miyembro pa ng malalaking pogo ang mga naarestong dayuhan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sanib puwersa ang NBI Organized and Transnational Crimes Division at BI Fugitive Search Unit nang pasukin ang isang apartment sa isang exclusive subdivision sa Angeles, Pampanga kagabi. Inabutan pa sa kanilang mga workstation ang 3 Chinese nationals na sangkot sa panloloko sa umano'y iba't ibang nasyonalidad, kabilang ang mga Pilipino. Maliitan na to, para na yung mga kumbaga sa bulab nun, kitchen type na to. So maliliit, kaya 3 lang yung nahuli natin. But positive ito na yung mga efforts pa natin noon to run after yung mga breakaway ng Pogo na nag-break up sa maliliit na grupo. Ayon sa NBI at Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration, mga dating membro ng malalaking Pogo Hub ang mga dayuhang naaresto na nagtayo na ng kanilang mga sariling mga breakaway group. Ayon sa mga operatiba, may ginagawang diskarte ang grupo para makahalo at di mahalata ang kanilang illegal na operasyon. May kasama na rin silang mga partners na Filipina at nung pagpasok nga natin, tumambad sa atin yung mga workstations nila. Itong operation nila
hiwa-hiwalay. May grupo na involved sa money laundering, may grupo na sila yung nagtatawag sa kanilang mga kliyente. So pag pinagdugtong-dugtong mo, malaki pa rin yung operation nila dito sa atin. Kumpiskado ang kanilang mga computers, cellphones at iba pang gadgets sa online panluloko. Kung walang local case, agad ide-deport pabalik din China ang mga inaresto. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, magiging mainit at maalinsangan, pero pwede pa ring umulan. Bukas po, 8 lugar ang nasa danger level na heat index. Naaabot po sa 43 degrees Celsius. Pero maraming lugar pa sa bansa ang dapat mag-ingat at nasa extreme caution ng temperatura. Nasa 39 hanggang 41 degrees Celsius. Ramdam pa rin ang epekto ng easterly sa buong bansa, kaya magpapatuloy ang maalinsangang panahon. Sa kabila niyan, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa at Sulu Archipelago. Bandang hapon, posible na ring ulanin ang Ilocos Region, Central Luzon, Panay Island at iba pang bahagi ng Mindanao. May malalakas na ulan dahil sa thunderstorms, kaya po maging alerto. Ang Metro Manila, makakaranas pa rin ng mainit na panahon pero mag-monitor pa rin sakaling may biglaang mga pag-ulan. Sabay sa huling hearing bukas, posibleng mangyari ang botohan ng House Committee on Justice kung may probable cause ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pa lang, kumbinsido na ang ilan batay sa mga nabulgar sa mga nakaraang proceeding. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Posibleng bukas na ang huling hearing ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil matatalakay na bukas ang umano'y tangka ng bise na ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker, posibleng bukas na rin pagbotohan ng komite kung may probable cause ang mga reklamo. Kung wala nang ibang inclination ang justice members, we should be ready to vote tomorrow. Malinaw na para sa ilang miyembro ng komite na sang-ayon silang may probable cause matapos ang mga nabunyag kamakailan. Mukhang may maleta rin ang Vice Presidente na kailangan niyang ipaliwanag. Hindi na rin nila maaapektuhan ang boto nila ng reklamo ng asawa ng bise laban sa ilang kongresista dahil sa pagpapalabas ng Anti-Money Laundering Council reports sa bank transactions nilang mag-asawa. Is it significant? It is not, because we maintain the position na constitutional ang lahat, including the issuance of subpoena of the AMLAC report. Bago bumoto sa probable cause bukas, pagbobotohan muna ng mga taga-House Committee on Justice kung bubuksan o hindi ang selyadong kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Panawagan sa bise ng ilang civil society groups at ng obispo ng Iglesia Filipina Independiente o Aglipayan Church sa Northern Isabela, dumalo sa huling hearing bukas. The Vice President should appear in the hearings initiated by the House and answer forthrightly the charges against her. Sa amin po sa simbahan ay hindi po matatawaran ang amin pong pananabik na malaman mismo sa bibig ng ating pangalawang Pangulo ang katotohanan hinggil sa mga samot-saring katanungan sa kanya. Ang mga taga-suporta naman ng bise, malinaw ang sigaw ng mag-rally sa labas ng Korte Suprema kanina. No to VP Sara impeachment. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Hiniling ng Kamara sa Korte Suprema na ibasura ang dalawang pinagsamang petisyon para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inihaing comment opposition ng Kamara sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, iginiit nilang procedurally defective at walang sapat na basehan ang mga petisyon. Kaya dapat nilang ibasura rin ang hiling na temporary restraining order sa impeachment. Sabi ng opisina ng SOLGEN, walang jurisdiction dito ang Korte Suprema dahil ang Senado bilang impeachment court ang may jurisdiksyon sa pagtukoy kung sapat at may basehan ang impeachment complaints. Dagdag nito, walang nilabag na due process ang House Justice Committee sa impeachment proceedings laban sa bise. Iginit din ng SOLGEN na hindi nagsasagawa ng fishing expedition at hindi nilabag ang one-year bar rule.
Kani-kanyang diskarte ang ilang lokal na pamahalaan at mga nagtatrabaho sa ilalim ng araw sa gitna ng damang init kanina na umabot po sa danger o mapanganib na level. Ang mga posibleng epekto nito sa kalusugan sa pagtutok ni Oscar Oida. Nagpa-misting operation na ang Manila City Hall sa Binondo kanina. Binasa ang kalsada para maibsan ang init. Sa tindi ng init, bawat hakbang sa kalsada, tila extra challenge. Kalalabas mo pa lang, gusto mo na agad sumilong. Paano pa kaya ang mga traffic enforcer tulad ng 64 anyos na si Mang Jose na maghapong babad sa araw? Sobrang sakit ng init ng araw. Sa sobrang init po, para tayong natutunaw. Tubig is life, anya. Ang kaso, Yung tubig po yung baon ko pong tubig. Medyo mainit rin po kasi gawa ng sobrang init ng panahon. aba, enter Mang Elmer, the magbubuko. Todo diskarte para makabenta sa initan. Hindi lang sarili ang pinayungan, pati ang kanyang mga buko, may VIP shade din. Pero puwera biro, sineseryoso raw niya talaga ang pag-iingat, lalo't minsan na siyang na-stroke. Tinetest ko lang. Ito lang ang ginagawa ko, paypay, inom ng tubig, tapos yung maintenance ko tuloy-tuloy ko lang. Tapos relax ko lang isip ko. Hindi pwede na tumigil kasi wala, iinto na ang buhay kung titigil sa pag-aanap buhay. Upang makaiwas sa hassle ng matinding init, dapat alam natin ang heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan o alinsangan na karaniwang mas mainit sa aktwal na temperatura. Kanina alas 12, 33.8 yung ating actual na temperatura. Then ang ating tubig sa hangin or yung RH or relative humidity ay nasa 50. So nakapagtala tayo ng 38 na heat index or alinsangan ng panahon. Kahapon, isa ang Dagupan, Pangasinan sa may pinakamataas na heat index na sumipa sa 46 degrees Celsius. Kaya nababawasan ang oras ng pamamasada ng ilang tricycle driver. Pagka ganito kasing oras, ma'am, sobrang init na po eh. Hindi namin alam kung saan kami sisilong eh. Tanghaling tapat, pagka ganito, bas kami ng biyahe. Hindi kaya eh. Pati ang ilang pasahero, nag-adjust na rin ng oras ng kanilang paglabas. Ayan, laging nakadala ng mini fan tapos water. Ngayong araw, pinakamatindi sa buong bansa ang 45 degrees Celsius heat index sa Pili, Camarines Sur. Pinakamatindi naman sa Metro Manila ang 40 degrees Celsius heat index sa Pasay City. Lagpas na ang mga yan sa caution level na 27 to 32 degrees Celsius heat index na maaaring mauwi sa fatigue kung matagal ang exposure. Lagpas din yan sa extreme caution level na 33 to 41 degrees Celsius heat index na maaaring magdulot ng heat cramps at heat stroke. Ang naranasan sa Pili at Pasay, danger zone na. Then yung danger zone na po natin is 42 to 51. Then yung extreme danger is yung more than 52 degrees Celsius. Yung danger zone natin, kahit na tumayo ka lang sa labas na medyo matagal, since mainit nga po yung nararamdaman natin, maaari ka nang makaranas ng heat stroke gawa ng sobrang init na nung katawan mo, hindi na siya nakakapag-cool down. At dahil sa easterlies o maalinsangang hangin mula sa dagat Pasipiko, posible pa ang matataas na heat index. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, duguan ang mga sakay ng isang kotse matapos malapitang barilin ng mga salaring riding in tandem. Nahuli kamyan at ang kanilang pagtakas. Narito po ang aking pagtutok. Nakunan ng video ang mga tagpong ito pasado alas 3 ng hapon kanina. Malapit sa kanto ng Timog Avenue at EDSA. Ang gunman, pinagbabaril ang mga sakay ng puting kotse na patungo sana ng East Avenue. Pagkatapos, sumakay ang gunman sa motorsiklo saka pinaharurot pa EDSA ng driver na kasabwat niya. Ilang minuto ang lumipas, dumating na ang aming cameraman sa crime scene at ito na ang tagpo na kanyang nakunan. Taddad ng tama ng mga bala ang salamin at katawan ng kotse. Ang mga sakay, kapwa duguan. Ang sinasabing driver ng kotse, nakalabas at tumumba malapit sa Center Island. Naiwan
ang kasama sa passenger seat. Agad silang tinulungan ng mga responding traffic enforcer at mga pulis. Sinugod ang mga biktima sa pagamutan. Isinara ang bahaging ito ng Timog Avenue sa trapiko habang nag-iimbestiga ang mga pulis. Nagkalat ang mga basyo ng bala pati magazine sa crime scene. Ang Quezon City Police magre-release daw ng statement sa oras na makumpirma na ang mga identity ng mga biktima. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Iginiit ng isang kongresista na dapat nang mapatalsik sa pwesto si Congressman Kiko Barzaga kung masundan pa ang 2 suspensyon laban sa kanya. Kaugnay naman ng reklamo laban kay Congressman Bong Suntay dahil sa komento niya kay Ann Curtis, pinalalagdaan na ang desisyon sa mga miyembro ng Ethics Committee. Nakatutok si Mark Salazar. Paano mo patatawarin ang hindi naman nagsosorry? Parang ganyan ang tanong ng House Committee on Ethics sa kaso ni Representative Kiko Barzaga, na pinarusahan na ng 2 magkasunod na suspension sa kanyang misconduct pero ayaw pa rin daw paawat. Historically kasi sa Kongreso, kapag na-suspend ka na, and then you have another suspension, and in his case, the second suspension had a very strong warning that if he repeats it again, it will proceed to a higher penalty. Well, technically, it's expulsion kasi it's usually suspension, then expulsion. Ang ethics complaint laban kay Barzaga ay nagsimula sa kanyang mga behavior sa plenaryo at mga umano'y inappropriate social media posts. His usual decorum in the House na may pag-uusapan, bigla siyang manggugulo, bigla siyang magla-live siya at biglang magpo-poke ng mga cellphone. And we kept on asking him why. Ang sabi naman niya sa akin, Mami kasi because many of the Kongs call me that, Mami kasi ang pusa palaaway. So kung hindi ako mga away ng mga aaway, hindi ako posa. Si House Deputy Speaker Representative Janet Garin ay isa sa mga complainant laban kay Barzaga sa Ethics Committee. Bunsod naman ito ng pagdawit ni Barzaga sa kanya sa isang kaso ng pagkamatay ng isang local official sa Iloilo. In Iloilo, when one of the vice mayors died due to accidental firing, if you remember, nag-press con siya. At nung nag-press con siya, out of nowhere, he pointed to Congressman Nonoy Defensor, who was the Senior Deputy Majority Leader, and me, and even my daughter, attributing the deaths to us. That's actually a pending complaint that they have. Tinalakay din ng Committee on Ethics sa kanilang closed-door meeting kanina ang kaso naman ni Quezon City Representative Bong Suntay. Kaugnay ito sa malaswang sinabi ni Suntay sa isang pagdinig tungkol sa aktres na si Ann Curtis na malawakang kinundena. I felt the sincerity of Congressman Bong Suntay na talaga namang pinanindigan niya na may respeto siya sa kababaihan. It just so happened na may mga bagay-bagay na nangyari niya and we can feel that andun yung remorse at andun yung sincerity na talagang inaamin niyang mali ang mga statements niya, especially yung attribution sa ating mga kababaihan. May desisyon na raw ang Committee on Ethics sa kaso ni Suntay at iniikot na raw ang papel para pirmahan ng mga committee members. Kinukuha pa ng GMA News ang panig ni na Representative Kiko Barzaga at Representative Bong Suntay tungkol dito. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Mariing itinanggi ng kampo ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang paratang na merong buwis na hindi niya nabayaran. Sa inihaing reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR, mahigit 3.35 million pesos ang hindi nabayarang buwis kaugnay ng transfer ng shares ng stock at pagtaas ng authorized capital stock ng kumpanyang Biancham Holdings and Trading Incorporated. Ayon kay Roque, wala raw inisyu na shares kaugnay na sinasabing increase in authorized capital stock. Kaya wala raw dapat buwisan sa ilalim ng tax laws ng bansa. Gate niya, lahat ng kinakailangan tax returns ay kanilang na-file sang-ayon sa batas. Kailangan munang resolbahin ang inaasahang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges bago maitakda ang pagsisimula ng pagdinig sa kanyang kaso.
Sa gitna niyan, inanunsyo ng International Criminal Court ang 3 hukom na didinig sa kaso ng dating Pangulo. Nakatutok si Rafi Tima. 5 araw matapos kumpirmahin ng ICC Pretrial Chamber 1 ang lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang unanimous decision, inanunsyo ng International Criminal Court ang 3 hukom na didinig sa kaso. Una, si Joanna Corner mula sa United Kingdom. Malawak ang kanyang karanasan pagdating sa crimes against humanity at genocide matapos maging prosecutor sa Rwanda at Yugoslavia Tribunal. Pangalawa, si Kibong Pek mula sa South Korea. Matagal naging judge at eksperto sa criminal law, judicial administration at international legal cooperation. Pangatlo, si Nicolas Guillaume mula sa France. Kilala siya bilang isang international criminal law specialist. Sila ang bubuo sa Trial Chamber 3 para sa kasong The Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte para sa crimes against humanity of murder and attempted murder para sa madugong drug war ng Duterte administration. Sina Corner at Peck kapwa na halal bilang ICC judges noong 2021 at si Guillaume nitong 2023. Pero ayon kay Paulina Masida, Principal Counsel ng Office of Public Counsel for Victims ng ICC, bago maitakda ang pagsisimula ng pagdinig, kailangan munang resolbahin ang inaasahang apela ng kampo ng dating Pangulo sa confirmation of charges. And the defense has 5 days from the issuance of a decision to file a request for leave. If this request is filed, then the prosecution and the victim will have 3 days to respond, and then the pretrial chamber will issue a decision. So this is normally a short procedure. Naon na lang sinabi ng kampo ng dating Pangulo na iaapela nila ang desisyon. Sa oras namang magtakda na ng unang pulong ang Trial Chamber 3, sinabi ni Masida na hihilingin nilang agad masimula ng pagdinig dahil matagal na raw itong hinihintay ng mga biktima. May 539 na raw na biktima nag-apply sa kanila at nakatakda pa nilang buksan ng application para sa mga pamilya ng mga biktimang gustong sumali sa pagdinig. So the victim's participation is very important to really provide the extent of the victimization so that the judges will understand. But it's also important for the victims because for them it's also a way of seeing justice done and being able to turn the page after the terrible events that they suffer from. Base anya sa kanyang karanasan, marathon hearing ang mangyayari sa oras na magsimula ang hearing. Pero magdedepende daw sa dami ng testigo at sa kalusugan ng dating Pangulo kung gaano katagal ang magiging pagdinig sa kaso. Rafi Tima, Nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang Polish national na inireklamo ng kanyang dating ka-live-in na Pilipina dahil umano sa sextortion. Nakatutok si John Consulta. Pagkakuha ng hudyat, nilapitan at inaresto ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crimes Division ang isang Polish national. Di na napigilang humagulgol ng dayuhan matapos hulihin dahil sa reklamo ng kanyang dating ka-live-in na Pilipina. Binablockmail siya, gusto makipagbalikan at kung ano pang hinihingi, pinakita yung pruweba na meron silang mga video ng sexual encounter nila at tinatakot yung babae na kapag hindi nakipagtalik ulit sa kanya at binalikan siya ay ikakalat yung kanilang mga malalaswan na sexual video. No? Ayon sa complainant, maayos daw nung umpisa ang pag-asama nila ng dayuhan pero natroma raw siya nang bukod sa pakikipagbalikan, kailangan daw niyang ibalik ang perang ibinayad niya sa kanilang inuupahang bahay. Pinakita niya sa akin yung screenshot ng camera roll niya kung saan makikita yung mga videos. Tapos hindi daw niya po i-delete yun hanggat hindi po ako nagbabayad. 55,000 po. Na-recover sa Polish national ang kanyang cellphone na ginamit sa pananakot at pag-record ng malalaswang videos. Tumanggi magbigay ng pahayag ang inarestong dayuhan. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Spain, Singapore, Vietnam at Papua New Guinea? Ano? Tara! Sobrang eksena sa mga bansang yan ang mga Kapuso at Sparkle Stars sa kanilang work at vacation. Makichika kay Nelson Canlas. Ruru Madrid is in Spain. Enjoying the warm sun amidst the cool spring weather si Ruru sa Salamanca. Bukod sa sights, in-enjoy niya rin ang pagsha-shadow boxing and time to read habang nasa gilid ng isang burol.
Singapore naman ang naging summer destination ni Gabby Garcia kasama ang kanyang parents. Hindi nila pinalampas ang pagkakataon to explore the zoo, shopping at syempre food trip. Nagpunta naman sa Papua New Guinea si Julian San Jose para sa kanyang Limitless concert doon. Bakas na bakas sa mukha ng mga Pinoy na nanood ang kanilang excitement while watching the performance of Asia's Limitless star. After work, nag-shopping naman si Shuvi Etrata sa Vietnam. Kasama niya roon si pambansang Ginoo David Licauco. Bilang treat for their hard work daw ito. Kasama rin ang Team Sparkle sa kanilang out-of-the-country celebration. As a photographer pa yan ng isa't isa. Nang bisitahin ang isang sikat na cafe sa Ho Chi Minh. Habang nasa Vietnam, maswerte pang na-meet ni na David at Shuvi si Thai superstar Urasaya Yaya Sperbund. Si Yaya ang bumida sa ilang iconic Lacorn series na ipinalabas din sa GMA Heart of Asia, kabilang ang The Crown Princess at Switch. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pinabulaanan ng isang sangguniang kabataan chairperson ang akusasyon na may ninakaw siyang pondo mula sa gobyerno matapos siyang pangalanan ng Department of Interior and Local Government. Sabi kahapon ni Interior Secretary John Vic Remulla, sinuspindi si Cecilia Yabut na SK chairperson ng Barangay Magallanes sa Makati dahil sa katiwalian sa isang Halloween project. Pero giit ni Yabut, walang aligasyon sa reklamo sa kanya ng kanilang barangay chairman na nagsasabing may ninakaw siyang pondo. Wala rin naman binanggit na ganyan sa resolusyon ng barangay kaugnay ng reklamo. Anya, ikinagulat niya ang rekomendasyong sampahan siya ng reklamong kriminal dahil di pa natatapos ang panahon para makasagot siya tungkol sa reklamo. Inilahad-an niya ng DILG ang mga pahayag nito kahit wala umanong investigasyon ng kagawaran at kahit hindi nabigyan ng pagkakataong marinig ang kanyang panig. Ayon kay Yabut, inihahanda na niya ang apela para questionin ang resolusyon ng barangay. Ipinag-utos ng Bureau of Internal Revenue na magsagawa ng tax audit kay Vice President Sara Duterte, kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio at sa siyam nilang mga negosyo. Sa pahayag ng BIR, naglabas na sila ng mga letter of authority para isagawa ang mga tax audit na ito. Ayon sa BIR, nakita nila na may probable cause para sa pagsasagawa ng formal audit investigation sa mag-asawa. Inatasan na nila ang kanilang revenue officers na suriin ang kanilang books of accounts at iba pang accounting records. Layon daw nito na makolekta ang mga tamang buwis para sa gobyerno. Tiniyak naman nilang igagalang ang karapatan ng mag-asawa. Susundin daw ang mga alituntunin ng kanilang Run After Tax Evaders or RATE program na pangunahing programa ng BIR laban sa tax evasion at tax fraud. Sinusubukan pa po namin kunin ang panig ni Vice President Duterte at Attorney Carpio. Init-init ngayon, no? Sarap magbabad sa tubig. Perfect yan kung sa beach, tapos, syempre, malinaw yung tubig. Oo nga, mas lalo na kung makakita ka pa ng nagsiswimming na cute. Meet Mashi, Aoki at Naomi. Ang mga cute na pusa na talaga namang enjoying their meow moment sa beach. Talaga naman mga kapuso, mapapasana all kayo dahil bukod sa enjoy sila under the sun, ang gagaling pa ng lumangoy nito mga ito. Kwento nga ng kanilang fur parents, sineselebrate nila ang first birthday ni Mashi, kaya sila nag-outing. Sanay na rin daw ang mga pusa sa paglangoy, lalo't hindi rin naman ito ang kanilang first time sa beach. Oo ba? Hindi, yung mga pets natin, painumin din ng tubig. Hydrated din sila. Hindi lang tayo mag-hydrate, pati sila. Pati sila. At yan po ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.